Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Nagbabalik po tayo sa Family Rosary Crusade at nandito po tayo sa ating segment na Church Alive. Alam niyo mga kapatid, noong taong 1521, dumating si Magellan sa Cebu. Bit-bit ang isang imahen ng Santo Niño upang ihandog sa asawa ng datu. 44 na taong lumipas, natagpuan ng kasamahan ni Miguel Lopez de Legazpi nang nakabaon ang imahen sa mga nasunog na bahay sa Cebu. At dito ang pagsisimula ng kasaysayan ng debosyon sa Batang Jesus, kakambal ng iba't ibang mga pista na ipinagdiriwang sa Visayas tuwing ikatlong linggo ng Enero. Makakasama natin ngayon ang pinuno ng Samahan ng Santo Niño sa parokya ng Sacred Heart of Jesus sa Brookside, Cainta, si Sister Miriam Gomez. Magandang umaga po sa inyo. Sa Father. Oo. Medyo kinakabahan ba kayo? Hindi naman. Hindi naman po. No? Hindi. Maganda pag-usapan kasi yung Santo Niño, lalo na magdiriwang tayo sa kapistahan. Hindi lamang sa Cebu, no? Opo. Maraming lugar sa Pilipinas, Opo. no? Ang pagdiriwang ng Santo Niño, sari-sari, Pandacan, Tondo, Cebu, Calibo, at kung saan-saan pa, no? At napaka-popular ng devosyong ito. Matanong ko nga po kayo, no? Gaano bang kahalaga itong devosyong ito sa Santo Niño sa ating mga Pilipino? Napakahalaga po kasi iyan po ang parang nagbibigay inspirasyon sa lahat ng bata, matandaman, o anong klaseng Bata at bata sa puso. Oo. Kasama din, marami ring bata ang sumasama. Yung mga apo namin, kasama din namin. Kaya masaya nga eh. Kaya nga na kami kasi sasabihin nila, sinulog na kaagad. Kasi doon masaya eh. Sabi namin, huwag muna, mag-pray muna tayo. Siyempre, pero isasuggest nila, sinulog na. Siyempre, mapipilitan kami, sinulog na. Ayan, habang kami nagsisinulog, Diyos ko, makikita mo talaga yung galak ng mga tao, bata man o matanda, nakikipag-participate kahit na napipilay na yung matanda. May nagkakasakit yung tuhod. Ay, sumasama. Ang iniisip nila, matatanggal daw yung rheuma nila pag sila ay sumayaw ng sinulog. Kaya naman talaga, 7 bisis na kung kantahin yon, wala kaming kapaguran. Tapos hindi man kami, kahit pawis na pawis, walang sipon, walang ubo. Sa susunod na linggo, nandun na naman kami. Ganun na naman ulit. Ang lakas-lakas namin. Tapos, pag uwi namin, ang lakas-lakas pa rin namin. Parang nakalutang ba kami na hindi mo alam yung saya. So masasabi natin talaga na yung pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño, konektado talaga sa kasiyahan. At konektado doon sa kasiyahan na makikita rin sa mga bata at may puso na tulad ng isang bata. Totoo yun. Kaya popular ang Santo Niño sa Oo, Pilipinas. popular talaga. At saka dumami talaga. Noon talaga sa totoo lang, iilan lang sila. Pero nung kasi nasyado akong para bang ibinigay ko na yung puso ko sa pag-aalilingkod talaga sa Santo Niño talaga. Talagang 100%. Pero marami naman ibinigay sa akin Santo Niño na blessing. Totoo yun. Ay, mga anak ko, kumbaga, mahirap lang talaga kami. Pero sa totoo, Diyos ko, may anak na akong nasa Amerika. Nakapunta na rin ako ng Amerika dahil sa kanya. Talagang pag-aano ko sa kanya na taos-puso akong nagdadasal sa kanya. Kaya malaki ang bahagi sa kultura ng mga Pilipino ang Santo Niño dahil sa pagkahilig din natin sa mga bata. Na malapit tayo sa bata at tayo kung po pwede lang sana na hindi tumanda yung mga bata. Oo, totoo yun. Kasi marami tayong nakikita na mga katangian ng bata na po pwede natin rin matularan. Kasimplihan. Oo, kasi yun, kasi kung may sama ka ng loob, gamitin yung isip ng bata, mamaya wala na. Dapat ganun din tayo na matatanda. Huwag tayo magtatanim ng sama ng loob. Sister Miriam, tanungin ko lang po kayo, no? Sabi nga, itong debosyon sa Santo Niño ay kalat na kalat sa buong Pilipinas, no?
Sa tingin ninyo, no, isa kayo sa napakarami sa mga milyong deboto ng Santo Niño. Ano bang nagagawa ng debosyon na ito, no, sa pagkapalalim ng ating spiritualidad bilang mga mananampalatayang Katoliko sa Pilipinas? Ay, para sa akin, iyan kaya yung nagbubuklod-buklod sa mga taong kunyari, malayo na sila sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Pero pagka inano mo ang Santo Niño, inano mo sa bahay-bahay, iyan na yung parang nagbibigay sa kanila na, at saka may nangyari sa kanila, diyan na nagsisimula na sasama na sila, at saka makikita mo na sila na magsimba sila. Pumunta kayo, magsimba kayo. Nahihikayat mo ba sila? Oo. Kaya iyan yung Santo Niño na nagbibigay talaga ng pagkakabuklod-buklod ng mga tao na hindi man sila sa pagsisimba, pero pag pinuntahan mo sila sa bahay-bahay nila, iyan na. Yan na yung inaano. Oo, kasi So nakikita rin natin na halimbawa pagka nagse-celebrate ng kapistahan ng Santo Niño sa Cebu, sa Calibo, sa Tondo, sa Pandacan, iba't ibang bahagi ng Pilipinas, and doon talaga yung kasiyahan at kasiglahan. Sa tingin nyo ba, kaya pa nating higit na mapalalim itong ay oo naman. debosyon na ito, na hindi lamang ukol sa pagsasaya na lamang, o kaya yung mga pagsasayaw na pagsisigaw ng halabira o Viva Santo Niño, no? Hindi naman. Ang ko doon minsan yung pagsama-sama ng mga yung kami na mga may edad na nakakaano namin yan sila. Kunyari may mga edad na hindi na rin po pwede, pinupuntahan namin sila. Tapos iyan yung mga anak na nila, yun ang magiging kasama namin. Kasi nga iyon ang sinasabi ng mga nanay nila na napakaganda kung kayo manampalataya kay ninyo. Kasi dumadating din sa kanila na binibigay na yung mga hinihiling nila, talagang binibigay talaga. Kasi ako na lang mismo sa sarili ko, ay, ang laki na binigay sa akin ninyo. Kaya iyon ang sinisharing ko sa kanila na inspirado rin sila pag narinig nila. Oo, kaya Huling katanungan, minsan kasi meron tayong takot na ang debosyon sa Santo Niño ay manatili lamang doon, no? So para bagang dumalabas tuloy na minsan nakakatakot na para bagang kahit ang pananampalataya natin nananatiling bata. Kumbaga, hindi tayo lumalago, hindi tayo lumalalim, hindi umuunlad ang ating pananampalataya. Sa tingin niyo po ba, no, ang debosyon sa Santo Niño ay makapaglalagay sa atin sa isang antas na pwede pa tayong mas higit na lumago sa ating pananampalataya? Siyempre naman, hindi naman yung porque yung inaanuhan natin Santo Niño ibata. Hindi. Para sa akin, siya pa rin si Jesus na na lumaki na siya, na hindi ko inaano na siya, oo nga, inaano natin siya na bata pa siya, na inaano natin na siya si Santo Niño. Pero sa akin puso, siya pa rin yung si Jesus na sa atin na maging kumbaga, maging mas yung paalim ang oo, hindi ko inaano na sa akin, hindi talagang pa rin, uunlad. Dapat lumago talaga ang pananampalataya. Oo, totoo yun. Hindi ko iniisip na, kaya yun din ang sinasabi ko, pag, siyempre may sharing din, di ba? Pag natapos yung nagdasal kami, may Bible sharing din kami. Tapos yun nga, pagka binasa namin yung homily na, yun, na kami. May magsasabi na, ikaw naman sister, ano masasabi mo? Ayan, sasabihin nila, ay, maraming magsasalita na, ay naku, ang ganda-ganda na ganyan, ang maririnig mo. Kaya ako, inspirado ako. Oo, so, ganun ang ating magandang maging ugali, no? Na katulad ng sa Santo Niño, no? Ang batang si Jesus, he grew in age, in wisdom, in love before God and man. Dapat tayo rin po ay maging ganun. Oo, talaga.
Salamat po. No? Magbabalik po ang Family Rosary Crusade pakalipas ang ilang paalaala. Huwag po kayo alis. Maraming salamat po. Okay.